So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasbasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about bakit natin dapat tingnan ang pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos. So, our concept is all about ex nihilo. So, ang ex nihilo ay isang Latin phrase na ang ibig sabihin ay mula sa wala. So, tumutukoy ito sa paniniwalang Kristyano na nilikha ng Diyos ang buong sansinukob mula sa wala. Hindi nga hinubog lang ang dati ng naroon, kundi nagsalita siya at nagkaroon. So, ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at pagiging soberano ng Diyos bilang tanging may lalang dahil siya lamang ang may kakayahang gumawa ng bagay mula sa kawalan. So, our Bible readings for today is Hebrew chapter 11 verse 3. Sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya't mula sa mga bagay na hindi nakikita ay nilikha ang mga bagay na nakikita. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the source of all existence. So, alam naman natin na walang anumang bagay sa mundo ang umiral na hindi galing sa Diyos. Dahil siya ang simula ng lahat ng nilalang, walang Diyos, walang kahit ano. So, kahit yung pagkilos natin, yung katawan natin, yung langit at lupa, siya lahat ang gumawa niyan. Katulad nga ng sabi dito na walang Diyos, walang kahit ano, walang kahit anong bagay na nag-i-exist dito sa mundo kung walang Diyos. Second is God displays His glory through creation. So yung buong kalikasan ay nagpapakita ng kawalatian ng Diyos. So mula sa lawak ng kalangitan hanggang sa bawat bulaklak, ang lahat ay patunay ng kanyang kapangyarihan. So ang nilikha ay nagsasalita ng kadakilaan ng may lalang. Last teaching is God gives hope to hopeless situations. So kung nagawa ng Diyos ang lahat mula sa wala, kaya niya rin gumawa ng daan kung saan tila walang daan. So siya yung Diyos ng mga himala at ng mga bagong simula. So ang mga imposible sa atin ay posible para sa Kanya. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is seek provision from the source of all things. So sa Diyos tayo dapat lumapit para sa lahat ng ating pangangailangan. Siya kasi ang pinagmumula ng lahat, hindi ang trabaho, koneksyon o yaman. So, dapat tayong magtiwala sa Kanya bilang ating sapat na tagapagkaloob. Second is view all your problems in light of who God is. So, yung ating wag nating sukatin ang problema base lang sa ating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang Diyos kasi ay nakalikha ng mundo mula sa wala, walang problemang di niya kayang lutasin. So, makita natin ang pagsubok, tingnan natin yung pagsubok bilang mga opportunity para maranasan ng kanyang kadakilaan. So, last application is look up in hopeless situation. So, sa mga sandaling tila wala ng pag-asa is dapat natin itaas ang ating paningin sa Diyos. Dahil siya ang lumikha ng langit at lupa at kaya niyang likhain ang solusyon sa ating kawalan. So, sa Kanya may pag-asa kahit sa gitna pa ito ng kadiliman. So ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about ang paniniwala sa creation ex nihilo ay nagbibigay ng matibay na pag-asa lalo na sa panahon ng kawalan. Kung kaya ng Diyos na likhain ang lahat mula sa wala, tiyak na kaya niya ring buuin ang ating buhay kahit na ito ay tila wasak o walang direksyon. So, ang Diyos kasi na lumikha ng liwanag mula sa dilim ay kaya niya ring lumikha ng pag-asa mula sa kawalan. So, kapag alam natin siya ay makapangyarihan, tapat at walang hanggan ang kakayahan, hindi tayo matatakot na humarap sa Kanya sa anumang pagsubok. So, sa halip dapat tayong manatiling matatag sapagkat alam natin na ang Diyos na lumikha mula sa wala ay patuloy na gumagawa ng bago sa ating buhay. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa lahat, Lord. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil Ikaw ang Diyos na lumikha mula sa wala. Sa mga oras na kami po'y walang-wala, walang lakas, walang sagot, walang pag-asa, Ikaw ang aming panibagong simula. Lord God, turuan mo kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming limitasyon. Lord God, palitan mo ang aming takot ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.